Konting ginhawa naman para sa mga tricycle drivers sa Metro Manila dahil magsisimula na sa Martes ang pamamahagi ng fuel subsidy dahil pa rin sa malawakang taas presyo ng petrolyo. Tiniyak naman ng Department of Social Welfare and Development o DSWD na mas simple na lamang ang requirements para matanggap ang naturang ayuda. Ang mga detalye tinutukan ni Kyle Bulias. Sisimulan na sa susunod na linggo ang pamamahagi ng fuel subsidy sa mga tricycle driver kaugnay ng pagsirit ng presyo ng langis dahil sa bakbakan sa Middle East. Ayon kay Social Welfare Secretary Rex Gatchalian, isasagawa ito sa 39 na payout center sa Metro Manila mula March 17 hanggang 19. Aabot sa 139,000 na mga tricycle driver ang makikinabang sa 5,000 pesos na cash subsidy sa ilalim niya ng Assistance to Individuals in Crisis Situation o AICS. Paliwanag naman sa DZRH ni Gatchalian, ang mga benepisyaryo nito ay batay sa hawak na listahan ng mga lokal na pamahalaan na kumuha ng license to operate. Ibig sabihin, hindi kasama sa mga mabibigyan ng ayuda ang mga kolorum na driver. Lahat ng local government, meron niyang ini-issue na license to operate sa mga drivers bago sila makapasada. Tricycle. So meron na silang database ng mga tricycle drivers. Yun ang ibibigay lang sa amin. Tiniyak naman ng kalihim na magiging mabilis lamang ang proseso nito at ang kailangan lamang nilang dalhin ay ang kanilang lisensya at photocopy nito. Ang mga mayor na ng bawat lungsod at munisipalidad ang maglalabas ng patunay ng pangangailangan. Sabi pa ni Gatchalian, hindi ito tulad ng mga karaniwang programa ng DSWD kung saan kailangan mo na silang interviewin ng mga social worker. Pero sa kaso na to, wala nang ganun. Kaya bigay na lang ng bigay. Yung buong grupo, parehas ang storya na pinagdadaanan. So isang certification na lang mula sa kanilang local, yung mga DSWD sa mga lokal na pamahalaan, yung mga empleyado ng mayor, sila nagagawa noon. So hindi na nila kailangan problemahin yun. So Catherine, mabilisan to, pasok, bayad, labas. Pagkatapos ng pamamahagi ng fuel subsidy sa Metro Manila ay agad itong susundan ng pamamahagi naman sa iba pang rehiyon. Sa panig naman ng iba pang mga public utility driver, isinasaayos pa umano ang listahan ng mga benepisyaryo mula sa Land Transportation Franchising and Regulatory Board. Tiniyak niya ni Transportation Secretary Giovanni Lopez na sa lalong madaling panahon ay masisimulan din ang pamamahagi ng ayuda sa mga PUV driver. Kabilang din sa mga mabibigyan ng fuel subsidy ang mga driver ng bus, UV Express, taxi at mga driver ng Transport Network Vehicle Services. Para sa MBC TV Network News, ito si Kyle Bulias ng DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino.